Umaga ng October 15, 2017, ang wala ng buhay na katawan ni Melissa Porter ay natuklasan sa kanyang sasakyan na nakaparada sa isang liblib na kalsada sa labas lamang ng Oakwood City, Ohio. Si Melissa, isang lokal na guro ng kindergarten, ay 2 araw nang nawawala bago natagpo ang wala ng buhay. Iniwan ang kanyang asawa at isang komunidad sa pagkabigla. Si James Porter, ang asawa ni Melissa, ang unang nagulat ng kanyang pagkawala. Si James, isang accountant, ay labis na nabigla sa balita. Ang kanyang pagkabalisa ay halata sa panginginig ng kanyang boses nang makipag-usap siya sa mga pulis. Bukod kay James, 2 iba pang lalaki na sina Michael Reynolds at Joe Clark ay nasa ilalim rin ng pagsisiyasat para sa nangyari sa guro. Parehong may sexual na relasyon ang 2 kay Melissa. Bawat isa ay may malalim at komplikadong damdamin para sa kanya. Si Detective Sarah Davis, isang batikang investigador na may matalas na pag-iisip at isang hindi sumusukong determinasyon para sa hustisya ang itinalaga sa kaso. Umaga ng October 15, nang makatanggap si Officer Tom Harris ng isang tawag tungkol sa isang inabandonang sasakyan sa labas ng lungsod. Agad na tumugon at pumunta si Officer Harris sa pinangyarihan. Ang kotse ay nakaparada sa gilid ng kalsada at umaalingasaw ang masangsang na amoy mula sa loob nito. Sumilip si Officer Harris sa bintana ng driver's seat at napaatras nang makita ang katawang nakadapa sa manibela. Maputla na ang balat nito. Ang sanhi ng pagkamatay ay hindi pa maliwanag, ngunit ang eksena ay nagmumungkahi ng foul play. Kinumpirma din ni James Porter ang katawan bilang ang kanyang nawawalang asawa na si Melissa Porter. Nabigla ang komunidad nang kumalat ang balita tungkol sa pagkakatuklas sa wala ng buhay na katawan ni Melissa. Sino ang maaaring tumapos sa kanya at bakit? Dumating si Detective Sarah Davis sa pinangyarihan. Mitikuloso niyang sinuri ang loob at lugar sa paligid ng sasakyan. Napansin niyang walang sugat ng pagtatanggol sa katawan si Melissa at wala ring palatandaan ng pagkikibakas sa loob ng sasakyan. Iminumungkahi nitong maaaring wala siyang malay nung mangyari ang krimen. Ayon sa paon ng pagsisiyasat, na lamang may mga bakas ng powdery substance sa passenger seat ng sasakyan, na sa kalaunan ay nalamang ito ay isang napakalakas na gamot pampatulog. Iniutos ng investigador na hilahin ang kotse ni Melissa sa forensic lab para sa masusing pagsusuri at inutusan ang kanyang team na siyasatin ang lugar para sa mga potensyal na mga saksi. Mabilis na kumilos ang mga pulis upang imbestigahan ang insidenteng nangyari kay Melissa. Pinangunahan ni Detective Davis ang investigasyon. Ang unang order ay ang pagtatanong kay James Porter, na bilang asawa ay ginawang paon ng person of interest. Dinala siya sa istasyon para sa pagtatanong. Mukha siyang haggard, makikitang ilang gabi na siyang walang maayos na tulog. Nagsimula si Detective Davis sa mga karaniwang tanong tungkol sa relasyon nila ni Melissa, ang kanilang kamakailang mga aktibidad at ang kanyang kinaroroonan noong panahong nawawala ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ni James na sila ni Melissa ay 5 taon ng kasal at maganda naman ang takbo ng kanilang pagsasama. Ikinuwento niya ang gabing nawala si Melissa. Umalis umano ito ng bahay bandang 7:00 ng gabi noong October 13. Sinabi umano nito sa kanya na may gagawin lang ito sa labas. Nang hindi ito nakauwi, nag-alala si James at tumawag sa mga pulis kinaumagahan. Pinagmasdan ng investigador ang mga kilos ni James. Naghahanap ng mga palatandaan ng panlilinlang. Nagbigay ng alibay si James. Sinabing nasa bahay siya at nanunood ng TV nang gabing umalis si Melissa. Ibinigay niya rin sa mga pulis ang CCTV footage sa kanilang tahanan para ma-verify ang kanyang alibay. Habang umuusad ang pagtatanong, may isang pangalan ang lumitaw, Michael Reynolds. Ayon kay James, si Michael ay malapit na kaibigan ni Melissa, isang taong kakilala ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Inamin ni James na palagi siyang nakakaramdam ng hindi mapakali tungkol sa relasyon ng dalawa, ngunit wala siyang konkretong dahilan upang maghinala ng anumang hindi kanais-nais. Nagpasya si Detective Davis na bisitahin si Michael. Si Michael Reynolds ay isang matangkad na lalaking nasa early 30s. Malugod namang pinaunlakan ni Michael ang investigador para sa pagtatanong.
Tunay na nalulungkot at naging maligalig si Michael tungkol sa malagim na nangyari kay Melissa. Iginiit niya ring magkaibigan lang sila. Gayunpaman iminumungkahi ng kanyang mga kilos na may iba pa siyang tinatago. Lumawak ang investigasyon at lumabas naman ang pangalan ni Joe Clark, isang local artist na nakitang kasama ni Melissa sa maraming pagkakataon. Si Joe ay nasa mid-40s, kilala sa kanyang mahiyaing ugali at reclusive lifestyle. Hindi gaya ni Michael, umiiwas si Joe sa mga direktang tanong at nagbibigay ng hindi malinaw at misteryosong mga tugon. Naramdaman ni Detective Davis na kapwa may tinatago sina Michael at Joe. Sa bawat pakikipanayam, ang pag-isisiyasat ay nagiging mas komplikado. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Melissa ay nasa gitna ng napakaraming lihim at iyon ang nais na mahukay ng investigador na si Davis. Si Melissa Porter ay ipinanganak noong April 7, 1984 sa Oakwood City, Ohio. Dito na rin siya lumaki. Mahal niya ang lugar na ito at ayaw niya itong iwan. Kilala siyang may magandang ngiti at kakayahang kumonekta sa mga tao. Mga katangi ang nagdulot sa kanya bilang isang mahusay na guro sa kindergarten. Maganda rin ang pagsasama nila ng kanyang asawang si James Porter. Nakilala ni Melissa si James sa isang charity event 5 taon na ang nakararaan. Si James, 35 years old, ay isang accountant na may matatag na trabaho at kilalang mabait. Noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, masaya at payapa naman ang mag-asawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang hindi mapakali si Melissa. Ang nakagawi ang buhay may asawa ay boring na sa kanya at parang naghahanap na siya ng isang bagay na higit pa. Sina Michael at Melissa ay magkaibigan na mula pa noong high school. Noon pa man ay matatag na ang kanilang samahan at may mga pagkakataong napapansin ng ilan na ang kanilang samahan ay tila higit pa sa pagiging magkaibigan. Si Michael, isang kaakit-akit at matagumpay na negosyante, ay nag-alok kay Melissa ng excitements at pagnanasa na sa tingin ng guro ay wala sa kanilang pagsasama ni James. Mababaw lang ang relasyon ni na Melissa at Michael noong una, pero sa lalong madaling panahon lumalim ito at humantong sa lihim na sexual na relasyon. Natagpuan ni Melissa ang sarili sa gitna ng pagkalito sa pagitan ng seguridad na ibinibigay sa kanya ni James at ang kilig at excitement sa pakikipagtalik na nararanasan niya kasama si Michael. Matindi ang kanyang damdamin para kay Michael dahil natutugunan nito ang kanyang mainit na pagnanasa. Ngunit nagdala din ito ng mga komplikasyon at pagkakasala. Gayunpaman, hindi pa rin nakontento si Melissa. Dinagdagan niya pa ang pagkakasalang ito sa kanyang asawa. Nakiapid rin siya kay Joe Clark. Si Joe Clark ay isang lokal na pintor na kilala sa kanyang mga moody paintings at reclusive nature. Nakilala ni Melissa si Joe sa isang art exhibition 1 taon bago ang malagim na insidente. Iba si Joe kina James at Michael. Siya ay misteryoso at tahimik. Mga katangian na nakabighani kay Melissa. Mabilis silang nakabuo ng koneksyon at di nagtagal ay nalulung na rin si Melissa sa pakikipagtalik sa pintor. Ang lihim na pakikipagrelasyon ni Melissa kina Michael at Joe ay alam lamang ng malalapit niyang mga kaibigan at talagang nag-iingat siya ng husto para maitago ito sa kanyang asawa. Pero habang tumatagal, nagiging komplikado ang buhay ni Melissa. Minahal niya ang bawat isa sa mga lalaking ito sa iba't ibang paraan at bawat isa ay nag-aalok sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Pero alam niya rin namang hindi magtatagal ay malalaman din ng kanyang asawa ang kanyang pangangaliwa. Nang matuklasan ang wala ng buhay na katawan ni Melissa at ang kanyang lihim na buhay ay nagsimulang lumabas, natural na bumagsak ang hinala kay James Porter. Sinuri ni Detective Davis ang kanyang alipay. Naghahanap ng anumang hindi pagkakapare-pareho na maaaring magpahiwatig ng kanyang pagkakasangkot sa pagtapos kay Melissa. Ang alibay ni James ay nakasalalay sa kanyang sinabi na siya ay nasa bahay noong gabing nawala ang kanyang asawa, nanunood ng TV at maya-maya ay nakatulog sa sopa. Kinumpirma ng home security footage na hindi umalis ng bahay si James sa mga kritikal na oras na yon. Gayunpaman, hindi lubos na kumbinsido si Davis. Alam niya na ang mga alibay ay maaaring gawa-gawa o manipulahin. Ang estado ng pagsasama ng mag-asawa
ang naging focal point ng investigasyon. Ipinakita ng mga record ng pananalapi na ang mag-asawa ay nahihirapan sa mga utang, isang potensyal na motibo para kay James upang naising mawala ang kanyang asawa sa larawan. Ang mga life insurance naman ni Melissa ay nakadagdag rin sa mga hinala laban kay James. Kahit na hindi naman ganun kalaki ang halaga ng mga life insurance, ang mga kilos ni James sa pagtatanong ang isa pang nakadagdag sa hinala laban sa kanya. Bagamat tila tunay ang kanyang kalungkutan, may mga pagkakataong masyadong nasusukat ang kanyang mga tugon, masyadong kontrolado. Nagtataka si Davis kung may tinatago ba siya o sinusubukan nilang protektahan ang sarili mula sa maling akusasyon. Ang mga pakikipag-ugnayan ni James kina Michael at Joe ay nagtaas din ng mga hinala. Parehong inamin ni Michael at Joe na kinumpronta sila ni James batay sa hinalang pagkakaroon ng di nararapat na relasyon sa kanyang asawa. Itinanggi naman ni James ang anumang kaalaman sa pangangaliwa ni Melissa, pero halata ang galit niya kina Michael at Joe. Habang umuusad ang investigasyon, nanatiling pangunahing suspect si James Porter. Gayunpaman, nang walang konkretong ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen, ang kaso laban kay James ay nananatiling circumstantial. Sina Michael Reynolds at Joe Clark, ang dalawang lalaking may sexual na relasyon kay Melissa, ang sunod sa listahan ni Detective Davis. Bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit gusto nila si Melissa sa kanilang buhay at posibleng mga dahilan para gusto rin siyang mawala. Ang negosyanteng si Michael Reynolds sa unang tingin ay hindi mapaghihinalaan. Siya ang naging takbuhan ni Melissa sa loob ng maraming taon. Ang kanilang ugnayan ay umusbong sa isang romantikong relasyon na nagdulot ng parehong kaligayahan at komplikasyon. Totoo ang nararamdaman ni Michael para kay Melissa, pero nagkaroon ng tensyon nang makiapid pa si Melissa sa iba. Sa pagtatanong, inamin ni Michael na nasaktan siya at nakaramdam na pinagtaksilan nang malaman niya ang pakikipagrelasyon ni Melissa kay Joe. Ngunit mariin niyang itinanggi na may kinalaman sa pagkamatay nito. Ibang kwento naman si Joe Clark. Kilala sa kanyang mapang-akit na personalidad at artistikong ugali, si Joe ay palaging isang palaisipan. Matindi at malalim ang kanyang relasyon kay Melissa, ngunit puno rin ng selos at pagiging possessive. Ang sining ni Joe ay madalas na sumasalamin sa kanyang magulong emosyon at hindi nabubukod dito ang relasyon nila ng gurong si Melissa. Umiiwas din si Joe sa panahon ng pagtatanong sa kanya. May bahid na pait ang kanyang mga sagot. Nagpapahayag ng matinding kalungkutan sa pagkawala ni Melissa. Pati na rin ang sama ng loob niya dito dahil hindi ito lubusang makapag-commit sa kanya. Natuklasan din ng investigador na sina Michael at Joe ay nagkaharap na sa ilang pagkakataon. Lumalaki ang kanilang mga pagtatalo habang lumalawak din ang mga gusot sa relasyon nila kay Melissa. Pareho silang naakit sa masiglang personalidad at iinit ni Melissa, pero naranasan din ng dalawa ang madidilim na bahagi ng kanilang relasyon sa kanya. Habang patuloy ang paghuhukay ni Detective Davis sa buhay ni Melissa, James, Michael at Joe, sinimulan niyang alisan ng takip ang isang serye ng mga nakakagulat na pagpapahayag at mga lihim na nagbinta ng isang mas malinaw na larawan ng komplikadong mundo ni Melissa. Ang unang pangunahing paghahayag ay nanggaling sa malapit na kaibigan ni Melissa na si Laura Mitchell. Sinabi ni Laura na si Melissa ay nagtatapat sa kanya tungkol sa mga paghihirap sa buhay may asawa at ang kaguluhan dulot ng relasyon niya kina Michael at Joe. Si Melissa ay lalong nakaramdam ng pagkakulong at nalulula sa mga panggigipit sa dalawa niyang mga kabit at sa pagpapanatili ng kanyang kasal at trabaho bilang isang guro. Binanggit din ni Laura na si Melissa ay nagpahayag ng pangamba tungkol sa taong umaaligid umano sa kanya, pero hindi umano nito matukoy kung sino. Ang bagong impormasyong ito ay nag-udyo kay Davis na muling suriin ang mga ebidensya sa posibilidad ng pagkakaroon ng isang third party, isang taong nakakaalam tungkol sa mga pakikiapid ni Melissa at may interes sa kanyang pagkamatay, ang bagong tinitingnang anggulo. Nag-utos si Davis ng mas malalim na pagsisiyasat sa mga komunikasyon ni Melissa sa social media. Naghahanap ng anumang senyalis ng pagbabanta
o kahina-hinalang aktibidad. Ang resulta ng forensic analysis sa kotse ni Melissa ay nagbigay ng isa pang mahalagang lead. Ang mga bakas ng mga gamot pampatulog na natagpuan sa passenger seat ng sasakyan ay tumugma sa isang resetang nakarehestro kay Joe Clark. Nang iharap ang ebidensyang ito sa kanya, nagsimulang masira ang kalmadong kilos ni Joe. Inamin niyang kanya nga ang mga gamot, ngunit sinabi niyang wala siyang intensyon na saktan si Melissa. Ayon kay Joe, hiniling sa kanya ni Melissa ang gamot na yon para matulungan siyang makatulog, isang claim na mahirap i-verify. Ang karagdagang komplikado sa pagsisiyasat ay ang pagkakatuklas sa mga record ng pananalapi ni Michael. Malaking halaga ng pera ang nililipat sa pagitan ng mga accounts ni Michael at isang hindi kilalang third party. Ipinaliwanag ni Michael na ito ay sa mga transaksyon sa negosyo. Ngunit ang kakulangan ng malinaw na dokumentasyon ay nagtaas ng hinala. Iniisip ni Davis kung maaaring nasangkot si Michael sa ilang anyo ng blackmail o nag-hire ng isang tao upang takutin si Melissa. Ang mga panayam sa mga kapitbahay at kasamahan ay nagsiwalat na si Melissa ay nagpaplanong umalis sa lungsod, posibleng upang makatakas sa pagkakaipit ng gusot ng mga relasyon sa kanyang mga kabit at nabanggit sa isang kasamahan na kailangan niya ng bagong simula. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking revelasyon sa lahat, isang nakatagong journal na nakita sa mga gamit ni Melissa. Ang journal ay naglalaman ng mga detalyadong pahayag ng kanyang mga relasyon kina James, Michael at Joe, pati na rin ang kanyang mga takot at mga plano para sa hinaharap. Isinulat ni Melissa ang tungkol sa pakiramdam na nasasakal sa pamamagitan ng pagiging mapagkontrol ni James. Tuwang-tuwa naman siya sa pagkikipagrelasyon niya kay Michael dahil natutugunan nito ang kanyang mga kakaibang pagnanasa at ang kanyang labis na damdamin tungkol sa matinding koneksyon niya kay Joe. Binanggit niya rin na nakakatanggap siya ng hindi kilalang mga banta na pinaghihinalaan niyang mula sa isang tao na nakakaalam tungkol sa kanyang mga ginagawa. Ang journal ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng nahuli sa kanyang sariling sapot na desperadong makalaya ngunit hindi sigurado kung paano. Sa bagong katibayan na ito, nadama ni Davis na sa wakas ay malapit na siya sa katotohanan. Tulad ng naisip ni Detective Davis, papalapit na siya sa paglutas ng kaso dahil isang nakakagulat na twist ang lumitaw na nagpabago sa pokus ng investigasyon. Isang bagong ebidensya ang nakuha, isang security camera recording mula sa isang malapit na convenience store na nagpapakita kay Melissa na kasama ng isang lalaking hindi sina James, Michael o Joe noong gabing nawala ito. Nakilala ang lalaki sa footage bilang si Daniel Harper, isang dating kasamahan ni Melissa mula sa dating trabaho. Si Harper ay nagkaroon ng isang papalit-palit na nakaraan kabilang ang isang kasaysayan ng marahas na pag-uugali at isang restraining order na inihain laban sa kanya ng isang dating kasintahan. Ang pagkakatuklas ng kanyang pagkakasangkot kay Melissa ay nagdagdag ng bagong layer ng pagiging komplikado sa kaso. Dinala ni Detective Davis si Harper sa istasyon para sa pagtatanong. Una nang itinanggi ni Harper na nakita niya si Melissa kamakailan. Gayunpaman nang iharap sa kanya ang ebidensya ng video, binago niya ang kanyang kwento. Inamin niyang nagkita sila ni Melissa ng gabing yon pero nag-usap lang daw umano sila. Ayon kay Harper, nakipag-ugnayan sa kanya si Melissa dahil nakaramdam ito ng pananakot at kailangan ito ng isang mapagkakatiwalaan. Hiniling ni Melissa kay Harper na makipagkita sa kanya malayo sa lungsod upang maiwasang makita ng sino mang maaaring nakakakilala sa kanya. Ang pahayag ni Harper ay tila makatotohanan, ngunit nag-iingat si Davis. May motibo si Harper. Ang kanyang hindi nasukli ang damdamin para kay Melissa at ang kanyang selos sa pagkikipagrelasyon nito sa ibang mga lalaki. Iminumungkahi ng kanyang nakaraang pag-uugali na maaari siyang gumawa ng karahasan, lalo na kung naramdaman niyang tinanggihan siya o pinagtaksilan. Samantala, sa resulta ng forensic analysis ng kotse ni Harper, natuklasan ang mga bakas ng parehong gamot pampatulog na natagpuan sa kotse ni Melissa. Ang bagong ebidensyang ito ay direktang nag-uugnay kay Harper sa pinangyarihan ng krimen. Ginagawa siya ngayong pangunahing sospek.
Ang kwento ni Harper ay nagsimulang malutas sa ilalim ng bigat ng tumataas na ebidensya. Inamin niyang ibinigay niya kay Melissa ang gamot. Giit niyang yun ay para sa sariling proteksyon ni Melissa. Sinabi ni Harper na hiningi yun ni Melissa sa kanya para pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Alam ni Davis na ang pagkakasangkot ni Harper ang nagpakomplikado sa salaysay, pero naniniwala rin siyang mahigit pa sa kwento. Ang salaysay ni Harper sa mga kaganapan ay hindi ganap na nakaayon sa ebidensya. Ipinagpalagay ni Davis na si Harper ay maaaring minamanipula ng ibang tao, malamang si Michael o kaya ay si Joe, para isagawa ang krimen. Ang ideya ng isang mas malaking pagsasabuatan ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Habang patuloy na iniipit ni Davis si Harper para sa mga detalye, nagbigay ito ng nakakagulat na pahayag. Nakatanggap umano siya ng mga hindi kilalang bayad, kagaya ng natuklasan nila sa financial record ni Michael. Sinabi ni Harper na hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng mga nagpapadala ng pera. Ngunit inamin na sinadya nilang tiyakin ang kanyang pananahimik tungkol sa kanyang pagkikipagkita kay Melissa. Itinuro ng paghahayag na ito ang isang pinagsama-samang pagsisikap upang panatilihing nakatago ang mga lihim ni Melissa. Kinailangan na ngayong isaalang-alang ni Davis ang posibilidad na ang pagkamatay ni Melissa ay hindi lamang isang krimen ng pagkikiapid, ngunit isang pinagplanuhang pagtapos ng tao na inayos ng isang taong may nakatagong agenda. Nakatuon ang team ni Davis sa pagsubaybay sa pinagmulan ng mga pinadalang pera kay Harper. Ang mga record ng pananalapi ay nagpakita ng isang serye ng mga transaksyon na inilabas sa pamamagitan ng isang kumpanya ng Shell na sa kalaunan ay humantong sa isang offshore account. Iminumungkahi ang isang masalimuot na financial trail, isang mataas na antas ng pagpaplano at mga katangian ng pagiging maparaan na hindi karaniwang nauugnay sa mga krimen ng pagnanasa. Itinuturo ng bagong lead na ito ang isang tao na may mataas na kaalaman sa pananalapi at paraan upang maitago ang kanilang mga bakas, posibleng si Michael Reynolds dahil sa kanyang background sa negosyo. Muling binisita ni Davis si Michael gamit ang bagong ebidensya. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, nagsimulang mag-crack ang kumpiyansa ni Michael. Inamin niya ang paglilipat ng pera kay Harper. Pero iginiit na ito ay para tulungan si Melissa at hindi para saktan. Sinabi niya na si Melissa ay nagtapat sa kanya tungkol sa mga takot nito at hiniling sa kanya na bigyan siya ng proteksyon. Ngunit wala siyang ideya na gagamitin ni Harper sa maling paraan ng mga pondo. Hindi naman kumbinsido si Davis sa paliwanag ni Michael. Naghinala siyang si Michael na nakakaramdam na na-corner sa pag-aalinlangan ni Melissa at ang banta na malantad ang kanilang bawal na relasyon ay gumawa ng isang planong tuluyan ng alisin si Melissa sa equation. Gayunpaman kung si Michael lang mag-isa ay imposibleng maisagawa ang gayong kakomplikadong pamamaraan. Isinali niya si Joe Clark dahil sa pabago-bagong emosyon nito at relasyon kay Melissa. Sa pagharap kay Joe, ipinakita ni Davis ang ebidensya ng sedative at ang mga transaksyong pinansyal. Sa ilalim ng labis na panggigipit bumigay si Joe. Inamin niya na minamanipula siya ni Michael. Sa pagkumpinsi sa kanya ni si Melissa ay nagbabalak na naiwan silang dalawa at ilalantad ang kanilang bawal na pakikipagtalik sa kanya. Sa isang despiradong tangka na pigilan nito, pumayag si Joe sa plano ni Michael na tapusin si Melissa upang tuluyan na itong manahimik. Inayos ni Michael ang buong plano gamit sina Joe at Harper bilang mga kasangkapan. Ang motibo ni Michael ay hindi lamang selos, ngunit isang kalkuladong desisyon na alisin si Melissa at protektahan ang kanyang reputasyon at mga interes sa negosyo. Si Joe na hinimok ng kanyang emosyon ay isang hindi sinasadyang kasabwat at si Harper na naakit ng pera ay kinampanan ng kanyang bahagi nang hindi lubos na nauunawaan ang mga kahihinatnan. Sa pag-isisiyasat ni Davis natuklasan ang isang nakakatakot na pagsasabuatan na nagha-highlight sa mga kayang gawin ng mga tao upang protektahan ang kanilang mga lihim at pagnanais. Nang sa wakas ay nakumpleto na ang palaisipan, mabilis na kumilos si Detective Davis upang makakuha ng mga warrant of arrest para kina Michael Reynolds at Joe Clark. Nakipag-coordinate si Davis sa kanyang team
upang matiyak na ang mga pag-aaresto ay maisagawa ng maayos at walang insidente. Si Joe Clark ang unang inaresto. Natagpuan siya sa kanyang studio na napapalibutan ng kanyang madidilim na mga paintings. Naabutan siya ng mga arresting officers na gulong-gulo. Halata sa kanyang mukha ang labis na pagsisisi. Walang pagtutol si Joe, bumubulong lamang ng paghingi ng tawad at nagtatanong tungkol sa mga huling sandali ni Melissa. Tunay ang kanyang pagsisisi, ngunit hindi nito mapapawi ang kanyang naging papel sa krimen. Nahirapan naman ang pulis sa paghuhuli kay Michael. Inaasahan na niya ang pag-aresto kaya't sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman sa pinag-ugnay na pagsisikap ng mga pulis ay natiyak ang kanyang pagkakahuli sa isang pribadong airstrip habang sinusubukang sumakay sa isang chartered airplane. Sa pagka-aresto sa kanya, pinanatili ni Michael ang kanyang kawalang kasalanan at pag-akusa sa pulisya ng paggawa-gawa ng ebidensya laban sa kanya. December 7, 2018, mahigit isang taon mula na mangyari ang pagtapos kay Melissa, nagsimula ang paglilitis. Ang silid ng hukuman ay napuno ng mga taong bayan, mga reporters at mga nakakakilala kay Melissa. Iniharap ng prosekusyon ang isang nakakahimok na salaysay ng pagmamanipula, pagkakanulo at pagtapos ng tao. Habang ang depensa ay sinubukang ipinta si Michael bilang biktima ng pangyayari at si Joe bilang isang lalaking nadala sa desperasyon. Nag-deliberate ang hurado ng ilang araw, tinitimbang ang malawak na ebidensya at mga emosyonal na patutuo. Sa huli, kapwa sina Michael Reynolds at Joe Clark ay napatunayang nagkasala ng pagsasabwatan, murder at second-degree murder. Nakatanggap si Michael ng habang-buhay na sentensya nang walang posibilidad ng parol, habang si Joe na nagpakita ng tunay na pagsisisi at pagkikipagtulungan ay binigyan ng pinababang sentensyang 25 years na pagkakakulong. Si Daniel Harper na siyang tumapos kay Melissa ay kinasuhan ng accessories to murder at nakatanggap ng mas mababang sentensyang 10 taong pagkakakulong. Bagamat mabigat ang kanyang naging papel, ay tiningnan nito bilang pinilit lamang. Sa huli, nakamit ni Melissa at ng kanyang pamilya ang hustisya. Bagamat hindi maibabalik nito ang buhay na nawala, ang mga aral na natutunan mula sa kanyang kaso ay hindi malilimutan. Shoutout po kina Loy Valiente, kay Shinonaga Evelyn, kay Edwin Mariano from Nueva Ecija, kay Mary Jane at kay Bilog Maldita. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel at pag-ipindot na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang kaso. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!